Ipapakita ko sa iyo ang 3 ehersisyo para agad mapatigil ang karamihan sa malalalim na sakit kahit sa unang ulit pa lang. Sa huli, ituturo ko sa iyo ang trick para malaktawan ng 2 ehersisyo at makuha pa rin ng mas magandang resulta gamit lang ang isa. Ako si Roland Dipserbrach, 40 taon ng espesyalista sa mga ehersisyo laban sa sakit. Buwan-buwan mahigit siyam, tuldok 5 milyon ang nanonood ng mga video ng ehersisyo namin. Diretso na tayo sa banig at gagawin ng ehersisyo. Sabayan mo agad para maramdaman mo ang nangyayari. Umupo ka, pumunta sa gilid, yumuko ng iyong kanang tuhod at ipwesto ito nang ang iyong ibabang binti ay paralel sa gilid ng banig. Kung ang problema mo ay nasa kaliwang bahagi, halimbawa masakit ang kaliwang tuhod mo, gawin mo lang ang buong hersisyo sa kabilang bahagi, kumbaga baliktad. Kaya may iba't ibang kondisyon na maaari mong maranasan. Maaari mong maramdaman ang matinding hatak sa itaas ng paa, kaya baka hanggang dito lang abot mo sa sahig. Manatili lang sa posisyong ito. Ito ang unang bagay na ayusin mo na may tamang distansya ka dito at kailangan mo itong iayos ng ganito. Ngayon, dapat kayanin mo pang paghatak sa itaas ng paa mo. At pagkatapos, tingnan mo gaano kalapit ang puwitan mo sa sakong mo. Subukan mong dahan-dahan lang, itutok mo ng kaunti papaloob. At mapapansin mo siguro ngayon, bago mo pa man mahipo ang sakong mo, ramdam mo na ang sobrang tensyon sa tuhod o hita mo na alam mong hindi na kaya manatili ka na lang dyan at nayon, narito na ang ikatlong paraan ng pag-aayos. Nayon, dahan-dahang ibalik ang katawan paatras. At mapapansin mo rin kalaunan na ang tensyon dito sa hita ay lalong tumitindi. Limitahan mo ito hanggang sa maramdaman mo ang pag-uunat na positibo pa rin, yung masarap na sakit lang. At pagkatapos, sabay nating pinapalalim pa ito. Pwede nating subukan na ilapit ang bukong-bukong sa sahig, ilapit ang puwitan sa sakong, at ibalik pa ang katawan. Ito ang unang yugto na unti-unti nating pinapasok, ito ang yugto. At nayon darating na ang ikalawang yugto. Maglagay tayo ng lakas sa buong pag-unat na ito. Napakahalaga nito dahil kung puro pag-unat lang, kulang yon para sa katawan. Kailangan din niya ng lakas habang nakaunat para makontrol ito. Kaya paano natin mailalagay ang lakas dyan ngayon? Itulak mo ang iyong paa ng pinakamalakas laban sa sahig na parang gusto mong iunat ang iyong binti. Isipin mo na, parang nakabaon yan sa harap sa sahig pero hindi mo mararating dahil pinipigilan ng sahig. Ang isometrikong pagigting ay mahalaga para sa tagumpay ng iyong ehersisyo. Para sa mas kaunting oras, makuha mo ang pinakamaraming bisa at epekto. Pagkatapos, magpapahinga ka ulit, lalalim ka pa sa pag-unat at uulitin mo ito, iigtingin mo ang paa mo laban sa sahig, magpapaluwag ka at lalalim pa sa pag-unat. At pagkatapos ulit, itingin mo ulit laban dito. Makikita mong tama ang pagsasanay na ito. Paluwagin mo, ituloy mo ang pag-unat at ngayon, gawin mo ulit ang pareho pero mas mabilis. Dahil gusto nating gumana ang metabolismo sa buong binti. Dahil sa lahat ng lugar na may sakit, may limitasyon sa paggalaw at kung saan may limitasyon sa paggalaw, bumababa ang metabolismo. At kailangan nating mapataas ulit iyon. Dapat makarating ang nutrisyon sa selula at mailabas ang basura sa katawan. Kaya pindutin ng mas mabilis, pakawalan, ituloy ang pagpindot habang nakaunat, pakawalan, ituloy ang pagpindot, pakawalan, ituloy pa. Gawin mo ito sandali, ituloy ang pagpindot, pakawalan. 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 Ituloy lang. At ngayon, dahan-dahan kang tumagilid sa kaliwang bahagi. Panatilihing nakabaluktot ang kanang binti, hilahin ulit ng maayos. Nayon itutok ang sakong papunta sa puwitan at ang tuhod pababa. Iyan at subukan mong huwag mag-arko ang likod hanggat maaari. Habang ginagawa natin ito, itong aktibong pag-unat, natututo ngayon ang katawan kung paano makipag-ugnayan gamit ang mga kalamnan. Na mas gumaganda ang posisyon ng mga kasukasuan at naimbak natin ang bagong galaw sa ating katawan, lalo na dahil sa aktibong pag-unat na ito. Patuloy lang itulak, subukang ilapit ang sakong sa puwitan at ibaba pa ang tuhod. At kapag nagawa na natin yon, tapos na tayo.
Ayos na sumali ka, napapansin mo na talagang totoong ersisyo ito. Kahit sandali lang talaga. Parang iniunat mo lang, tapos bitaw ulit. Pero ito ay isang maayos na paraan na magdadala ng pangmatagalang pagbabago sa katawan mo. Sa maikling oras, pero malaki ang epekto. Ngayon, natapos na natin halos ang harapang bahagi, ang harapan, para maramdaman ng tuhod mo na parang walang bigat o tama lang ang bigat mula sa harap. Sabihin na lang natin na siguradong nawala na ang sobrang tensyon. At ngayon, pupunta naman tayo sa pangalawang mahalagang paksa. Ito ay ang binti. Ang binti, kapag nakaupo tayo, madalas ay ganito ang posisyon, mga nasa 90 degrees ang tuhod. At ang malaking binti, dumadaan ito sa kasukasuan ng tuhod at ito ay labis na umiikli. At iunat natin ito ngayon sa pamamagitan ng pagtayo sa harap ng pader at ilalagay ko ang bigat sa kanang binti. Kung sa kaliwa mo nararanasan ang problema, ilagay mo ang kaliwang paa sa likod, umatras gamit ang kanang binti at siguraduhin muna na nakaturo ng diretso ang iyong paa sa pader. Yunat mong mabuti ang tuhod hanggang dulo. Ngayon, dahan-dahan mong ilalapit ang sarili sa pag-unat sa pagyuko ng kaliwang tuhod. Nakikita mo ba? Habang lalo kong pinapayuko ang kaliwang tuhod, mas lumalakas ang pag-unat sa kanan. Ngayon, siguraduhin mo lang na hindi mo lulukutin ang kanang tuhod. Lumabas ka ulit sandali, yunat mo ng buo, tapos pumasok ka ulit. Baka napansin mong medyo nakabaluktot yon. Gawin mo ito hanggang sa maramdaman mong naiinat ang itaas ng binti mo. Dapat kayanin pa rin ang sakit gaya ng dating ehersisyo. Pumasok ka lang ng pumasok. Siguraduhin mong tuwid pa rin ang tuhod mo. Ed! Dahan-dahan lang ang galaw at laging pakinggan ang katawan mo kung kaya pa. Ngayon, panahon na para sa lakas dahil nakaabot na sa pinakamalawak na pag-unat ang binti mo. Ngayon, idiin mo ng todo ang harap ng paa mo sa sahig pero panatilihin mong nakadikit ang sakong at tuwid ang binti. Idiin mo talaga. Dahil ito ang magpapakilo sa malaking binti, ito ang gumagana. Ngayon, relax ka lang, mapapansin mong mas kaya mo pang lumalim. At ulitin natin, itulak mo pababa laban sa sahig, panatilihing tuwid ang tuhod, mag-relax ka at pumasok ka pa ng mas malalim. At ulitin mo ulit, itulak mo laban sa sahig, mag-relax ka at pumasok ka pa ng mas malalim. At ngayon, dito rin para sa metabolismo, dagdag na pag-unat at lakas. Kaya tatlong epekto sa isa. Itulak mo laban sa sahig, mag-relax. Itulak pa, relax. Itulak pa, relax. Itulak pa, relax. Itulak pa. Sige, at ngayon lalabas ka, ngayon gagawin natin ang aktibong pag-unat. Ang kanang binti ay tuluyang nakaunat, ang paa ay hinahatak pataas, talagang hilahin pataas, kasing lakas ng kaya mo. Ngayon, nag-uusap ulit ang mga muscle ng paa at ang likod ng binti, lahat ng mga kalamnan, nag-uusap sila. Sino ang mapaparaya, sino ang mabibigay ng lakas, saan ang lakas, hanggang saan ang limitasyon. Para maayos na maset ang kasukasuan, habang mas pinipiga mo, sabihin natin, mas magandang pagkakaayos ng kasukasuan ng katawan pagkatapos. At ang mga programa ay isinusulat, itinatatak sa isipan. Kaya hilahin mo pa, hilahin mo pa, hilahin mo pa ng mas malakas. Habang mas hinihila mo, mas malaki ang programming, mas malaki ang epekto. At mag-relax ulit. Sige, maglakad-lakad ka muna ng ilang hakbang. Baka mas gumaan ang pakiramdam mo. Magkomento kung ano nararamdaman mo. Ngayon, narito na ang ikatlong ehersisyo. Sa ikatlong ehersisyo, ang layunin ay maunat ang buong likod na bahagi ng binti mula sa binti pataas, pati na rin ang hamstring na mararamdaman mo lalo na sa likod ng tuhod, gaya ng mararamdaman mo mamaya. Tumayo ka ng tuhid ang mga binti. At yumuko ka pababa gamit ang katawan mo, siguraduhin na isinasama mo ang balakang. Huwag kang yumuko sa harap mula sa balakang, kundi ibaba mo ang pusod.
Laging magandang paalala yan kapag tinutumbok mo ang pusod. Makukuha mo agad ang lakas dito sa likod, mararamdaman mo agad, pwede mong ipatong ng maluwag ang mga kamay mo dito sa hita. At dahan-dahan nating pinapasok yan. Karaniwan, ang naglilimita ay ang likod ng tuhod. Oo, dapat positibo pa rin ang pakiramdam dyan. Kapag sobrang sakit na, tumigil ka agad para hindi mawala ang saya sa pag-ehesisyo. Dapat masaya ito. Dapat masaya ang lahat ng hersisyo. Kahit nakakapagod, iniisip ko itong para aktibong bakasyon. Nakakapagod talaga at mabigat ang mga ito. Malaki ang epekto nila at dapat pa ring masaya itong gawin. Pinakamasaya kapag lumalabas ka na galing sa pag-unat. Dahil pakiramdam mo ang lahat ay sobrang gaan at luwag. Oo, ngayon na pagtrabahuhan na natin yan. At ngayon, kontrahin mo lang. Depende kung gaano ka kataas. Kontrahin mo lang at hilahin pataas gamit ang iyong katawan. Gusto mong umangat pero hindi mo magawa dahil nakakapit ka. Ibabalik natin ang lakas sa naunat na kalamnan. Mag-relax ka at pumasok pa ulit. Tapos ulitin mo pa. Hilahin mo pataas pero kumapit ka para hindi mo magawa. Mag-relax ka, hilahin mo pa ibaba, ituloy mo pa ang pag-unat at ulitin mo, hinihila mo gamit ang katawan mo, mag-relax ka at pumasok pa ulit. At ngayon, gawin natin ito ng mas mabilis para sa mas mabilis na metabolismo sa buong bahagi. Dito natin gusto at mas malawak na pag-unat at mas malaking lakas. Hilain mo lang ng maluwag, hilain mo pabalik, maluwag pa rin. Hilain mo pabalik, maluwag pa rin. Hilain mo pabalik, maluwag pa rin. Hilain mo lang ng maluwag, hilain mo lang ng maluwag. Hilain mo lang ng maluwag. At ngayon, hindi na gamit ang mga braso ang paghila, kundi gamit mo na ang sarili mong lakas ng katawan para hilahin ang sarili mo pababa pa sa pag-unat. At kaunti pa, kaunti pa, kaunti pa, at bumalik ka na ulit. Napapansin mo, talagang may dating ang mga ehersisyo na ito. Maglakad ka ng kaunti. Wow! Kumusta ang pakiramdam ng tuhod mo? Mag-iwan ka ng komento tungkol dito. Ngayon, hinihintay mo pa rin ang trick na ipinangako ko kung paano makatipid ng oras at palakasin ang intensity. Kailangan mo na ang tagapagligtas ng tuhod. O kung wala ka pa nun, 1 o 2 libro. Okay, hindi mahalaga kung ano ang meron ka. Gamitin mo lang ang kahit anong bagay tulad ng bintana na pwede mong kapitan para maging matatag ka. At ilagay ang kanang paa sa pangproteksyon ng tuhod. Sa posisyon na nagbibigay sa iyo ng pakiramdam na pakagtuwid ka sa ibabaw nito, ramdam mo na agad ang matinding hatak sa iyong binti. Pwede kang maglagay ng aklat sa ilalim para maayos ang pwesto ng harap ng paa mo. Ngayon, ganito ang gagawin natin. Pupunta tayo ng paunti-unti sa unahan hanggang maramdaman mong talagang nababatak ng husto ang iyong binti. Nang hindi ka nahihirapan, kailangan mo lang i-pre-stretch ito. Galing sa tagapagligtas ng tuhod o sa mga aklat mo, nararamdaman mo na ba agad ang matinding intensity ngayon? Pagkatapos, manatili ka lang kung nasaan ang balakang mo at ibaba mo ang iyong pusod. Ibig sabihin, yumuko ka sa balakang, hindi sa lumbar spine, sa balakang ka yumuyuko. At mapapansin mo, ang paghatak ay umaakyat pa papunta sa likod ng tuhod at pati na rin sa likod ng hita sa mga hamstring. At diyan ka pupunta sa pag-unat, tapos gagawin mo ulit ang counter tension, itutulak mo pababa gamit ang harap ng paa, tapos magpapahinga ka ulit at lalalim pa ang pag-unat. Itulak ang balakang paabante, ilapit ang katawan pababa. Ulitin ng 2 beses tapos bilisan. At mapapansin mo, talagang matindi pala dun sa likod. Panatilihin mong nakabantay at kontrolado ang pag-unat. Siguraduhin mong kaya mo pa ito at hindi masyadong masakit. At sa huli, bumaba ka mula sa mga libro, mula sa pangsuporta sa tuhod, iunat mo ang iyong binti, itaas ang iyong paa at yumuko. Iyuko ang balakang kasamang katawan at bumaba ka. Hanggat kaya mo, aktibong gawin ulit at bumalik ka ulit. Pwede mo rin itong hatiin sa 2 ehersisyo, pero ito talaga ang panalo dahil malaki ang epekto nito.
Kung gusto mo pa ng karagdagang impormasyon tungkol sa pananakit ng tuhod at mas marami pang ehersisyo na makakatulong sa'yo, i-click mo lang ang unang link sa unang komento. Makakuha ng libreng gabay sa tuhod na pwedeng i-download. I-download at i-enjoy ito.